Okay, hello guys. So, as I promised, isi-share ko po sa inyo today or sa video na to yung mga requirements po na kinumply ko at mga pinagdaanan ko po bago pa ako nakarating dito sa Australia. So, ang pinakaunang ginawa ko po ay naghanap po ako ng agency. So, 3 agency po yung napuntahan ko, 3 agencies, and ang napili ko po ay ang Atlas. So, sa next uploads ko po, isi-share ko sa inyo bakit Atlas po yung napili ko. At saka, doon ko rin po i-discuss yung mga difference nila in terms of fees. At saka, yes po, yung kung magkaan po yung kabuuang nagastos ko sa pagpunta dito, sa next upload ko na din po yun siya i-discuss. So, yes, yun po ang unang ginawa ko, naghanap ng agency. So, nung nagka-agency na po ako, binigyan na po nila ako ng list of requirements na i-comply ko po. So, ang pinakaunang requirement is passport. So, meron na pa akong passport ng time na yun kasi 2019 ay nag-apply na po ako papuntang Canada, pero hindi po natuloy kasi nga po nag-lockdown. Pero nagbayad na po ako ng time na yun ng 94,000. Nakagastos na po ako pero hindi po talaga natuloy kasi nag-lockdown at saka no refund po yun kasi upon mo signing, nakalagay po doon na no refund po yung 94,000 na binayad ko. So, yes, passport, 2x2 ID picture, diploma from college, at saka diploma in college, at saka transcript of records, at saka certificate of employment. So, yung certificate of employment, kailangan nakastate doon from the year na gumraduate po ako, 2012, hanggang 2023. So, 2012 to 2013, nag-volunteer po ako dyan sa Cabalantian High School, at saka 2013 po ako naging regular employee ng DepEd, hanggang 2023 na po bago ako umalis. So, yeah, shout out po sa mga DepEd family ko dyan, especially sa Cabalantian High School and sa Cotabato Division po. Thank you po sa 10 years. Mahal po ang trabaho ko dyan pero kailangan ko po munang umalis. Pero pag nabigyan po ng pagkakataon, talagang babalik po ako sa DepEd. Sana po Lord, later on. Okay, so yun po, Certificate of Employment, at saka yung resume, at saka bank certificate. Yung bank certificate po ay kinumply ko po siya bago po i-lodge yung application ko. At saka bank statement din po. Yung bank statement po, ang nakalagay doon is yung transactions po within 6 months before application or before lodgement po ng visa ko. So, 6 months bank statements, and then ORCR, authenticated copy lang po, hindi naman po original. Land titles, kasi wala pa akong land titles. Certification pa lang kasi po meron dyan sa Cabalantian. So, ang ginawa ko po, nagpagawa po ako ng deed of sale at pinanotarize po sa attorney. So, yun po yung inattach ko. At saka business credentials. So, nagsubmit pa ako ng DTI at saka mayor's permit. At saka NBI clearance, police clearance, at saka sworn affidavit. Meron po yung sworn affidavit po, may format po yan from Atlas. Pinilinan ko na lang po ng needed information at pinanotarize po sa attorney. At saka, dahil yung ano ko po, yung mga attachments ko po ay hindi masyadong mabibigat, hinanapan po nila ako o ni-require po nila ako magkaroon ng sponsor o maghanap ng sponsor. So marami pa akong nakausap, pero isa lang po talaga ang nag-uus sa akin ng walang pagdadalawang isip, si Lulu Hope po Campbell from Tarlac North, Cotabato. Kaya shout out kay Lulu dyan at saka kay Lula. Pag nakauwi ako, talagang bibisita pa ako dyan sa inyo at saka magpasalamat po talaga ulit personally. So ang kinumply ko po, kinuha ko po sa kanila, kay Lulu, kasi kailangan pala ang sponsor is relative mo din po. Hindi po pwedeng ninang mo na hindi kayo relative, kaibigan mo, hindi po pwede, kailangan relative po kayo. So, nanay ko po is Campbell. So, si Lulu po is Campbell. Kaya po na-approve yung sponsorship niya sa akin po. So, photocopy ng valid ID niya po. 2 ID with signature niya each page. Tapos, notarized by attorney. Birth certificate niya at saka marriage certificate. At saka bank statement and bank certificate niya din po. Nakinumply niya po din para sa akin. Thank you so much, Lo. At saka, affidavit of support na notarized din po ng attorney. So, yun po yung inattach ko na galing kay Lulu as sponsor ko po. At saka, GTE at saka, statement of purpose. So, yung GTN statement of purpose, very important po yun kasi doon po natin i-establish na yung clear purpose natin na ang pagpunta natin dito ay talagang pag-aaral at hindi po trabaho at ang purpose ay migration. So, kailangan maganda po yung statement of purpose and then GTE po ninyo. So, sa next upload ko po, magbibigay pa ako ng mga samples kung ano mga statement of purpose at saka GTE samples po na pwede po ninyong maging guide kung gusto niyo po pumunta dito. And nag-fill out din po pala ako ng form 54 at saka yung nag-create din po ako ng list of contacts. At saka, to complete the requirements, kailangan po ng insurance. Magbabayad po tayo ng insurance, and of course kailangan ng letter of offer from the school na yun po yung basihan kung kailan po yung intake mo at saka kung magkano po yung initial deposit mo sa tuition fee mo, at pag nag-initial deposit ka na, saka na po nila ibibigay yung COE mo or yung confirmation of enrollment mo. And yes, yun lang po. Sa next upload ko, i-clarify ko po, i-discuss ko po isa-isa yung mga fees na mga binayaran ko po bago ako nakapunta dito at saka yung total talaga na nagastos po. So, yun lang, and sana abangan nyo yung next upload para mas ma-enlighten pa po yung mind niyo kung ano po yung mga kailangan. Pero disclaimer po, yung mga processes na pinagdaanan ko, hindi na po yun ganun pareho ngayon kasi may mga changes na po. So, sa next upload ko, i-explain ko din po kung ano po yung mga changes. So, yun po.